Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippine History, November 24, 1892, pinasinayaan ang 175 kilometrong linya ng reles mula Maynila hanggang Dagupan sa Pangasinan. Tara, ipapaliwanag ko sa inyo ito ngayong araw na ito. Okay, take notes. Sa mga bagong subscribe lang sa channel ko, ay hindi pa alam ang kaysaysayan ng PNR, ngayong araw na ito, ipapaliwanag ko sa inyo saan ba nagsimula ito at bakit. Okay, basahin ko lang ito. Ang Philippine National Railways ay pinasinayaan noong 1887 ang 175 kilometrong linya ng reles mula Manila hanggang Dagupan sa Pangasinan ay bahagi ng proyekto ng Philippine Railway Company na pinauna ng mga Espanyol, o diba? So, let me explain. Kasalukuyan na yung PNR, pero dati, hindi pa tayo may-ari yan. Kung hindi ang mga Espanyol. Bakit ko nasabi yun? Sila yung nauna kasi. Sila yung ng mga proyekto, ang mga linya nito na 175 kilometrong linya mula Maynila hanggang Dagupan sa Pangasinan, bahagi ng proyekto ng Philippine Railway Company. Okay, kaysaysayan ng PNR. Nabanggit ko na ito kanina sa inyo sa video explanation ko. Banggitin ko na lang ulit ito. Noong 1887, ang unang bahagi ng PNR mula Maynila hanggang Dagupan ay natapos at pinasinayaan. Okay, 1900s, nakuha ng pamahalaan ng Estados Unidos ang PNR pagkatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano. Patuloy na pinalawak ang sistema ng reles. Okay. Noong 1946, naging ganap na pagmamahali ng Pilipinas ang PNR matapos makamit ang kalayaan noong pagkatapos ng ikadalawang digmaang pangdaigdig Pilipino laban sa mga Hapones sa Pilipinas, okay? Noong 1970s hanggang 1990s, nahaharap ang PNR sa mga problema sa papapanatili at pag-aayos ng kanilang sistema. Noong 2000, sinimulan ang mga proyekto sa pag-aayos at pagpapaputi ng PNR, kabilang ang pagbili ng bagong mga train, okay? Kaysaysayan ng train sa Pilipinas. Unahin natin noong 1888, ang Caballos de Pilipina ay ang pangalan ng sistema ng mga train sa kalsada o tinatawag sa English na streetcars sa Maynila. Noong panahon ng mga Espanyol, ang sistema ay nagsimula noong 1880s at napatakbo ng mga train na iniira ng kabayo at kalaunay ay mga train na pinapagana ng sikaw o steam in English, steam. Okay, next. Itong Manila
railway company na binanggit ko kanina dito sa video explanation ko. Ano ba ito? Ang Manila Railway Company ay isang kumpanya ng reles na itinatag noong 1892 sa Pilipinas. Ito ay responsible sa pagbuo at pagpatakbo ng mga linya ng reles sa Luzon kasama ang linya mula Maynila hanggang Dagupan. Okay, next. Philippine Railways Company. Ano naman ito? Ang Philippine Railways Company ay isang panalang na ginamit para sa iba't ibang kumpanya ng reles sa Pilipinas. Sa nakaraan, ang pinakakaniwang paggamit ng panalang ito ay para sa Panay Railways, isang kumpanya ng reles na napatakbo ng mga linya sa isla ng Panay. Okay. Next, Philippine National Railways sa Republic Act No. 4156. Ano naman ito? Ang Republic Act No. 4156 ay ang batas na lumikha ng Philippine National Railways. Itinatag ng batas ang PNR bilang isang korporasyon na pagbibigay ng isang pabansang sistema ng reles at transportasyon para sa Pilipinas. Pinalangkas din ng batas ang mga kampalian tungkulin ng PNR at nalaan para sa mga pondo kailangan para patakbuin ang PNR. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw, November 24, 2024. Maraming salamat sa pakikinig at paalam. Sa dulo ng video na ito, video explanation, ikwento ko kung anong bang collection ang meron ko dito patungkol sa kaysaysayan ng PNR, okay? So, simulan natin ito. Okay, mga documents patungkol sa kaysaysayan ng PNR. Okay, paano ba ako nakaroon nito? Papaliwanag ko sa inyo, pero basahin ko muna ito. Noong 2023, may kaibigan akong isang historical researcher. Nagtanong ako sa kanya patungkol sa kaysaysayan ng PNR noong panahon. Binigay sa akin yung link ng documents patungkol dito. Okay, hanggang ngayon nakatabi pa din ito sa aking kwarto ko. Okay. Yung isa yung color siya, yung ang original printed ko. Meron siyang lamang 23 pages, 23 na peraso ng papel. Habang yung isa, yung black and white ay photocopy. Bakit? Nung estudyante pa ako kasi, may assignment kami sa English na kailangan namin mag-print ng at least 10 pages ng text sa English. Okay. So, naghanap ako hanggang makita ko ito yung original print ko. Nasabi ko sa sarili ko na eto na lang yung gagawin ko. Photocopy ko lang ito. Okay, kaya ganon. Kaya naging dalawa yung documents ko dito. Okay? Okay. Philippine National Railways train ticket.
Paano ba ako nagkaroon nito? Okay, ipapaliwanag ko sa inyo pero basahin ko ito. Noong 2024, bumili ako sa Shopee, isang online shopping dito sa Pilipinas, 2 lagayan ng photocard. Hindi ako mahilig sa K-pop. Kaya ang nakalagay dyan ay polo ticket ng PNR. Okay, explain ko lang ito. Kapag pulong ticket ng PNR, nakalagay dyan sa lagayan ng photocards. Okay, noong 2023 kasi last year, noong 2023 ng September, nagsimula na ako mag-ipon ng ticket ng train, pag-uwi at papasok, papunta ng school at pag-uwi dito sa bahay. Okay. Hanggang sa umabot siya ng 2024 ng March. So, ang dami na ito. Nakalagay ito dati sa isang maliit na box. Pero nag-upgrade ako. Bumili ako ng lagayan ng photocards. Lagayan naman ng photocards to, pero nilagay ko dyan yung ticket ng train para may memories naman ako sa PNR kahit natigil operasyon na ito. Ganun po yun.